Sinabi ni Senator Ping Lacson na baka daw magkaroon ng constitutional crisis kasi baka hindi daw umabot sa sapat na boto pag-attend ng mga senador sa impeachment trial court, Attorney. Gunin-gunin niya lang yun. Walang crisis. Ang crisis silang may crisis. At ang bansa ang may crisis, hindi lang yung sinasabi niya sa saligang mata. Teka muna. Kasi sabi niya, napalitan na raw ang rules. Parang ngayon ko lang yata narinig na nagkaroon ng palitan ng rules. Sapagkat hindi naman yung bagong majority ngayon na sinasabi na hindi naman majority. Nung sila ay pumalit, in-adjourn nila eh. So kailan napalitan yan? Parang kababalaghan. Binunyag ni Senator Panfilo Lacson na maaaring maghalal ang mayorya ng Senado ng ibang senador na mamumuno sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa halip na si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon sa kanya, binago na ng Senado yung mga tuntunin ng napayagan ang paghalal ng presiding officer na hindi kinakailangang Senate President. Posible umanong mapili ng mga senador na abogado gaya ni Senator Chis Escudero o si Senator Kiko Pangilinan bagamat wala pang final na decision. Iginit niya ni Lacson na mananatiling 16 ang boto na kailangan upang ma-convict ang isang impeached official alinsunod nga sa probisyon ng konstitusyon na nangangailangan ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Tinutulan niya rin, Attorney Sal, yung mga haka-hakang maari dong ibaba sa 12 yung boto na kinakailangan para sa conviction. Nagbabala din siya sa posibilidad ng constitutional crisis kung meron daw mga senador na masususpindi o mahaharap sa kaso dahil maaring hindi aabot sa kinakailangang 16 na boto. Aniya, dapat pag-aralan kung maaring magpatuloy ang mga senador bilang senator judges sa impeachment court kahit na masuspindi sila sa kanilang regular na tungkulin bilang mambabata. Samantala, nagpapatuloy yung debate pa rin, Attorney Sal, sa legal na interpretasyon ng katagang 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado kung ito ba ay tumutukoy sa buong 24 na Senado or senador o yung sa mga aktual na lalahok sa impeachment trial. Ano po sa tingin ninyo ang inyong komento dahil nga po yun nga sinabi ni Senator Ping Lacson na baka daw magkaroon ng constitutional crisis kasi baka hindi daw umabot sa sapat na boto yung pagkakaroon ng pag-attend ng mga senador sa impeachment trial court, Attorney Sal. Gunin-gunin niya lang yun. Walang crisis. Ang crisis silang may crisis. At ang bansa ang may crisis, hindi lang yung sinasabi niya sa saligang mata. Gusto ko munang talakayin yung sinasabi niyang pwede nang maghalal sa presiding officer na hindi kailangan ng Senate President. Teka muna, kasi sabi niya, napalitan na raw ang rules. Parang ngayon ko lang yata narinig na nagkaroon ng palitan ng rules. Sapagkat hindi naman yung bagong majority ngayon na sinasabi, yung majority of 12 na hindi naman majority. Nung sila ay pumalit doon sa isang grupo, in-adjourn nila eh. So wala akong nabalitaan na nagkaroon ng debate tungkol sa amendment ng rules. Ayaw nga nilang pumayag noon na magkaroon ng amendment eh. Hindi ba kaya sila nag-walk out? So kailan napalitan yan? Yan ang tanong ko ngayon. Parang kababalaghan. Pero regardless of that, dapat talaga abogado ang mag-preside para hindi na tinuturuan. Kasi kung hindi ka abogado, palagi ka may katabi niya, magtatanong ka pa, tama ba itong ginagawa ko? Hindi. Kaya dapat talaga abogado. Pero tanong nga dyan hindi pa kayo nagkakasundo. Sino ba talaga sa inyo? Ang Senado, yung Cayetano Group o yung Gatchalian Group? Kasi sa ngayon, dalawa kayong Senado. Dalawa kayong impeachment court. Pero bukas, dahil may special session, mukhang magkakatuusan bukas. Tingnan natin, sa tingin, ang aking palagay, kung totoo yung mga balita na isang senador ay lilipat, magiging mutin academic pag nagkaroon ng 13 at botohan nila, invalidate nila yung pagkaupo ni Senador Gatchalian. Kaya abangan na lang natin bukas kung ano ang mangyayari. Ayan.
Samantala, Attorney Sal, ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi daw kailangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga tagapagsuot langit o apple polishers, kundi mga opisyal na magbibigay ng tapat at tamang impormasyon. Sa panayam sa kanya, Attorney Sal, nung nakaraang weekend lang with Boy Abunda, sinabi ni Yusek Claire Castro na handa siyang ipagtanggol ang administrasyon basta't ginagawa nito ang tama at hindi nagtatagos ng maling gawain. Kasabay nito ay pinabulaanan din ng Malacanang ang mga kumakalat na ulat tungkol sa umano'y planong sa next. Ngunit kung may mali, sabi ni Yusek Claire Castro, direkta daw niyang sasabihin ito sa Pangulo at hihikayatin yung agarang aksyon. Gate niya, mahalaga sa liderato ang katapatan at bukas na komunikasyon sa loob ng gobyerno at hindi ang pagsang-ayon lamang sa lahat ng desisyon ng Pangulo. Ito pong sagot po ni Yusek Claire Castro, Attorney Sal, sa panayam niya kay Boy Abunda. Sinabi niya mismo na kung magkakamali daw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang siguro mga polisiya, ay agad niyang i-correct, Attorney Sal, at hindi siya magdadalawang isip na sabihin ito sa Pangulo. Ano pong inyong reaction doon, Attorney Sal? Well, at kayo pala, ang buhay sa mundo. Nahawa na rin to kay Jaime. At saka Kiping. Puro kabalbal ang pinagsasabi nito. Ikaw takot na takot ka nga sa presidente mo eh. Hindi ka nga cabinet member, you cannot even sadya. Kunyari ka na, hindi talagang ikaw. Yuse Clara, you should know where your place is. Huwag ka na magmagaling kasi hindi bagay sa'yo. Ang tingin sa'yo tuloy ng tao, para kang para kang kubikero dyan eh. Yun lang yun lang issue ng tama ba ang panghihimasok ng isang dayuhan. Kung ikaw ay matapat sa pagkakaabogado mo, kinontra mo na yan. Either kinontra mo ng hayagan or nag-resign ka na lang. Kasi mali eh. Kaya hindi totoo yung pinagsasabi mo. Ayan nga, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, opisyal nang nagpatawag ng isang special session, ito na, ng Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin nga ngayong Miyerkules. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Creseline Catarong. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kongreso na magtipon sa isang special session sa Hunyo 17. Layunin nitong agarang talakayin at maipasa ang mga prioridad na panukalang batas na may kinalaman sa social protection, edukasyon at kalusugan. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng pamahalaan na matugunan ang mga hamon sa enerhiya at ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso na aksyonan ang mga mahalagang panukalang batas na nananatiling nakabinbin kahit na sa mga huling yugto na ng proseso ng legislasyon. Ayon sa Malacanang, ang hakbang ay alinsunod sa Section 15, Article 6 ng 1987 Constitution na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na ipatawag ang Kongreso sa special session anumang oras upang tugunan ang mga usaping nangangailangan ng agarang aksyon. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Idinagdag ng Pangulo na hindi maaring huminto ang pagtugon ng pamahalaan sa pangangailangan ng mamamayan kahit hindi regular na nakasesyon ang Kongreso. Kabilang sa mga prioridad na panukalang batas na tatalakayin sa special session ang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, mga amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile at Geographically Isolated and Disadvantaged and Conflict-Affected Areas o GIDA Schools Act, mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, at iba pang mga panukalang naglalayong palakasin ang social protection at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino.
Bukod sa mga panukalang batas, inaasahan ding magbibigay daan ang special session upang maaksyonan ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing nominasyon sa mahalagang posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Inaabangan sa special session ang bubuo sa majority at kung lilitaw ba rito si Senator Joel Villanueva para makabuo ng legitimate majority ang Gatchalian faction ng Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kersilin Catarong, SMNI News. Ayan po, Atty. Sal. Marami pala din silang pag-uusapan na mga mahalagang probisyon na kailangang ma-address ng hindi lang ng Senado, Atty. Sal, pati yung mga membro ng Kamara sa bukas, darating na bukas. Talaga namang ang Kongreso palaging mahalaga ang lahat ng pag-uusapan niya kasi tungkol sa pagpapasa ng patas yan eh. Whether ngayon, nakaraan, o kakaroon ng mga sessions sa mga susunod na panahon, palaging mahalaga. Kaya lang, ang problema nga, mahalaga nga, ang inuuna nga nila politika. Kaya nga merong gridlock, stalemate, may deadlock. Kasi nga, inuuna nila yung mga pampolitikang kapakanan. Kaya hindi sila nagkakasundo dyan. Dahil kung magiging independent-minded lang ang bawat isa, wala yan. Hindi magkakaroon ng mga green block yan. Kaya tingnan natin bukas kung ano mangyari. Darating ba yung 12? Yes, Atty. Magkakaroon ba ng balasahan kung dumating silang 22 ang darating dahil yung isa nakakulong, yung isa Nagtatago. wala. Malay mo, baka bigla rin dumating. Pero yung justice same, tingnan natin kung halimbawa yung isa daw, di umano, lilipat, magkakaroon sila ng forum. Tingnan natin. Ayan. Sa kaugnay nga na balita, Atty. Sal, naghahanda na rin yung mga tinaguriang Gatchalian Block para sa darating na special session na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, asahan daw yung panibagong balasahan sa Senado. Alamin natin sa report ni Sheena Torno. Hindi lamang ang kapalaran ng mga nakabinding mahalagang panukala ang dapat abangan sa gaganaping special session. Kasabay nito ang posibleng panibagong balasahan sa liderato ng Senado. Sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nagpupulong na ang Gatchalian Block para sa isang araw na